Hallelujah. Praise the name of the Lord. Jesus Christ. It's Thursday morning here in Houston, Texas, May 22, 2025. Hallelujah. Praise the Lord for a new day. Thank you, Lord. At kami po ay nakalao sa araw ng Merkulis at ngayon ay Webes na naman. Hallelujah, Panginoon Jesus. Purihin po kayo sa lahat ng pagkakataon. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan, Lord. Salamat po, Panginoon Jesus. Salamat, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. God is good all the time. And all the time, God is good. Salamat, Panginoon Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na buhay. It's Thursday. Thursday morning. Praise God sa kanyang kabutihan. Salamat at kami po ay nagising ligtas sa anumang kapahamakan. Panginoong Jesus, Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong paggabay. Billions of angels of the Lord, thank you. Thank you sa inyong pag-iingat sa amin. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Praise God sa kanyang kabutihan. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Jesus Christ sa kanyang kabutihan. So, anong sabi dyan sa salita ng Diyos? Happy moments. Praise God. Difficult moments. Seek God. Quiet moments. Worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God sa kanyang kabutihan. Kaya, magpasalamat tayo sa ating Panginoong Jesucristo sa anumang sitwasyon mayroon tayo, sapagkat ito ay isang malaking pribilehiyo. Ang ating mga pagsubok ay gawin nating pribilehiyo, mga ka-Team Jesus, na mas malapit tayo, maging malapit tayo sa presensya ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Father God, thank you. Thank you, Father God, sa iyong kabutihan. Hallelujah. Tayong internet, Wi-Fi off din. Okay, praise God sa kanyang kabutihan. Ayusin ko muna itong aking cellphone. Yan. So, welcome dito sa ating live. Nasana kayo? Salamat sa inyong paghihintay. Tulog is live tayo. Tagal akong nagising. Hindi ko narinig ang aking alarm. Alarm is real, pero hindi narinig. Buti na lang, sabi ng Holy Spirit, tama, gising ka na. Ayan, welcome dito sa
ating live. Ngayon ay Webes ng umaga dito sa Houston, Texas. Sa inyo dyan ay Webes ng gabi. Hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ. Welcome dito sa ating live Facebook joiners, Facebook viewers, at YouTube viewers. Ito si Tita Vets, ang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo, fresh from the bed. Nakatulog ako, nagising ako ng madaling araw, tapos natulog ulit ako. Hindi ko na narinig ang aking alarm. At pag ginising ako ng Holy Spirit, oy, gising na, 6 o'clock na. Okay, Holy Spirit. Okay, purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ayan. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundo, ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Oh, hallelujah, Father God, in the name of Jesus, maraming salamat po. Sapagkat andito na naman kami upang ikaw ay aming purihin, upang ikaw ay aming pasalamatan, upang ikaw ay aming sambahin. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Sinusuko namin sa inyo ang lahat ng aming mga
mga sitwasyon sa buhay, ang aming mga isipan, ang aming mga puso, ang lahat-lahat po, Panginoong Jesucristo, ikaw ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Nandito kami, nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin wala kaming magagawa kung wala ka. Tulungan mo kami, Panginoong Jesucristo. Gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong presensya, o hallelujah. Linisin mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, at dinideklara din namin ang pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa amin, maging sa mga taong nanakit sa amin, sa mga taong itinuring kaming mga kaaway nila. Father God, we release forgiveness sa kanila, Panginoong Diyos. Katagpuin mo sila, Panginoong Jesucristo, upang maranasan din nila ang mga kaligayahan, ang mga kagalakan sa puso, ang kapayapaan, ang iyong mga pagpapalang, siksik, liglig, umaapaw na aming nararanasan sa araw-araw na kami ay nabubuhay sa mundong ito. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. We welcome the Holy Spirit in our midst. Ayon sa mga salita, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So we welcome your Holy Spirit in our midst today. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Holy Spirit. Gabayan mo kami. Sinasama ka namin, Diyos Ama, sa Espiritu at sa katotohanan. Tulungan mo ang bawat isa. Buksan mo ang bawat isipan, ang bawat pusong nakikinig sa iyong mga salita, upang itong mensaheng na iswag parating sa amin ay aming matutunan, aming maging gabay habang kami ay patuloy na nilalakaran ang pananampalataya namin kay Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Lahat ng ito ay aming pinasasalamatan at hinihiling sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu. At lahat ng papuri at parangal ay aming ibinabalik sa Diyos Ama. Amen. Hallelujah. Praise God sa Kanyang kabutihan, mga ka-Team Jesus. God is good all the time, and all the time God is good. Ayan. So, tingnan natin ang ating Biblia, mga ka-Team Jesus. So, kahapon ay tayo ay nasa Colossus na, no? At tinuruan na naman tayo ng banal na Espiritu na sabi doon, yun yung kadakilaan. Ang kadakilaan ni Panginoong Jesucristo. Kaya, sabi dito, pinaalala sa atin na kailangan tayong maging matatag, no? Manatiling tapat at matatag sa pananampalataya
at huwag hayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na narinig ninyo. So yan ang nais iparating ng Banal na Espiritu, sapagkat alam na natin ang ating hope of glory. Alam na natin na tayo ay nailigtas sa pamamagitan ng sakripisyong ginawa ni Panginoong Jesucristo, at ito'y ating pinaniniwalaan, kaya tinanggap natin si Panginoong Jesucristo. Nagpabaptismo tayo sa tubig, no? Bilang silyo ng Banal na Espiritu, at palatandaan na tayo ngayon ay mga anak ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Kristo. Sa makatuwid, patuloy tayong maging tapat, patuloy tayong maging maging tapat at matatag sa ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Kaya kung kayo man ay kasama doon sa Bible study at isa kayo ang as the Holy Spirit leads you, kayo ang nagboluntaryo na maging Word of God sharer, at kayo rin ang nagboluntaryo na maging maging host ng bahay. Kasi yan ay walang bayad yan, mga ka-Team Jesus, yung maging host ng Bible study at maging sharer, walang bayad yan. Yan ay voluntary, yan ay libre. Yan ay muli pagbabalik natin sa kabutihang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa mga buhay natin, na tayo dapat ay mamunga. So mamunga tayo, mga ka-Team Jesus. So mayroong bunga ang ating pagiging Kristiyano. Saan ba ang parang mayroong tumutunog? Sandali na. Ayan. So, magkaroon tayo ng bunga. So, kayo dapat ay magkaroon ng bunga. May mga bunga na ba kayo, mga ka-Team Jesus? Mga bunga ng mga kaluluwa. Sa loob ng mahabang panahon, tayo ay 3 years na, no? Magpo 4 years na ang Team Jesus ministry dito sa YouTube. Ngayong September ay 4 years na siya. So, mayroon ba kayong nagnadalang mga bunga? May mga bunga na ba kayo sa inyong mga pananampalataya kay Panginoong Jesucristo? Kailangan nating magkabunga, dahil kung hindi tayo magkabunga, na tayo ay kagaya sa fig tree na isumpa at hindi na magbubunga. Patay na tayo eh. So, tayo ngayon ay nasa First Colossus verses 24 to verses 24 to 29. Then chapter 2 verses 1 to 3. Yan, continue sila eh. Ang paghihirap ni Pablo para sa mga mananampalataya. So dito ay malalaman natin kung ano ang mga paghihirap ni Pablo para sa mga mananampalataya. Oh, hallelujah. Dito tayo sa 24. Masaya ako sa mga nararanasan kong paghihirap ng katawan ko para sa inyo. Dahil dito, napupunan ko ang kulang sa mga paghihirap ni Kristo para sa iglesia ng kanyang katawan. Itinalaga ako ng Diyos na maging tagapaglingkod ng iglesia para sa lubusang ipahayag ang mensahe niya sa inyo na mga hindi Hudyo. Ito ang lihim niyang plano na hindi inihayag noon na sa naunang mga panahon at mga salinlahi. No? Okay. Pero ngayon ay inihayag sa atin ng mga pinabanal niya. Nais ng Diyos na ihayag sa atin ang dakila at kamangha-mangha niyang plano para sa lahat ng tao. At ito ang lihim na plano
Si Kristo ay sumasa inyo at ito ang basihan ng pag-asa ninyo na inyong makakamtan. Ang basihan ng pag-asa ninyo na inyong makakamtan ang napakabuting kalagayan sa hinaharap. Kaya nga, ipinangangaral namin si Kristo sa lahat ng tao. Pinapaalalahanan at tinuturuan namin ang bawat isa ayon sa karunungang ibinigay sa amin ng Diyos. Sa ganoon, maihaharap namin ang bawat isa sa Diyos ng ganap sa pakikipag-isa nila kay Kristo. At pag matupad ito, nagpapakahirap ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Ninais kong malaman nyo kung gaano kalaki ang paghihirap ko para sa inyo. Ganoon din sa mga nasa Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakilala sa akin ng personal. Ginawa ko ito para palakasin ang loob ninyong lahat at pag-isahin kayo sa pag-ibig. Sa ganoon, malalaman at mauunawaan nyo ng lubos ang lihim na plano ng Diyos tungkol kay Kristo. Si Kristo ang pinagmumulan ng lahat ng karunungan at kaalaman. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para hindi kayo malinlang sinuman. Malinlang ninuman sa pamamagitan ng magagaling nilang pangangatwiran. Kahit wala ako riyan sa inyo, lagi kayong nasa isipan ko, at masaya ako dahil maayos ang pamumuhay nyo at matatag ang inyong pananampalataya kay Kristo. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mensahe sa araw na ito. Tulungan mo kami upang sa ganun po ay maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating. At nang sa ganun, Panginoong Kristo ay mas lalong mapatatag ang aming pananampalataya sa iyo. Hallelujah. Yes, Lord. In Jesus' name, Amen. Okay. So, ngayon ay 5:22:25. So, bilang mga tagasunod ni Panginoong Kristo, bilang mga tumanggap sa kanyang katawagan, mga ka-Team Jesus, ay hindi ito madali. Alam natin na hindi madali ang sundin ang kalooban ng ating Panginoong Kristo sa mga buhay natin, sapagkat marami tayong kailangang isakripisyo upang sa ganoon ay matupad, mangyari ang ninanais ng Diyos sa mga buhay natin. Ang tanong, handa na ba kayo? Dahil ang Panginoong Kristo ay hindi yan namimilit sa atin, mga ka-Team Jesus. Dalawa lang ang choices. Ang piliin mo si Panginoong Kristo o ang manatili ka sa mundo. Tandaan natin, mga ka-Team Jesus, kung tayo ay na kay Kristo na, there is no more fear. Fear is not of the Lord. Fear is from the enemy na binibigay sa atin. Kaya nga sinasabi natin, we have to put on the whole armor of God. Nang sa ganaon, kung tayo ay aatakihin na ng kaaway ng Diyos na ay natatakot ako na di ko kayang gampanan itong tungkulin na to, ay natatakot ako. That is from the enemy. We have to rebuke that fear in us at isuko sa Diyos ang lahat, sapagkat siya lamang ang nakakaalam ng mga buhay natin, at maaring hindi nga natin kaya yan dahil tayo ay mga baguhan. Subalit kung tayo naniniwala na hindi nga tayo ang gumagawa niyan, kundi ang Diyos,
Kung tayo, halimbawa sabihin ng Holy Spirit, o ikaw ngayon ang sharer of the Word of God. Sabihin mo, hindi ko kaya yan. Of course, hindi mo talaga kaya yan. Ako ba sa palagay ninyo ay kaya ko? Kung ako lang, no. My body is weak. My mind is limited. Di ko kaya yan. Di ko nga ito pinag-aralan. Pero bakit ako tumayo? Bakit ako gumising? Pinaghanda ang katawan ko, inihanda ang katawan ko, nagbihis, nagsuot, naglipstick, nagsuklay. At bakit hindi ako natatakot na anong gagawin ko, anong sasabihin ko? Wala naman akong alam tungkol dito. Limitado naman ako. Of course! We are limited on our own. Dahil ang sabi sa salita ng Diyos, I am the real vine. Si Panginoong Hesukristo ang totoong parasan. Tayo ay mga branches lang. Ibig sabihin nun, ang karunungan, ang kapangyarihan, ang kaalaman, ang sabihin nating wisdom and understanding, lahat yan ay nanggagaling kay Panginoong Hesukristo, hindi sa atin. Subalit, kung isinuko natin sa Diyos ang ating kahinaan at sinasabi natin, Panginoong Hesukristo, ako po ay mahina, ako po ay limitado. Subalit, sa aking kahinaan, sa aking limitasyon, isusuko ko ito sa inyo at ikaw po ang bahala, tatayuan ko ang katawagang ibinigay mo sa akin, mangusap po kayo sa pamamagitan ko. Ganyan! Bakit iisipin ba natin na kung tayo ay tatayo, kung tayo ang maging sharer of the Word of God, iisipin ba natin na tayo ang nagsasalita dyan? No! Our confidence is in the power of the Holy Spirit, not us. It is not us. Iniisip ko ba sa sarili ko na ako ngayon ang nagsasalita sa inyo? Iniisip ko ba sa sarili ko na, oh, kailangan ko oh, ang galing ko talagang magsalita. Oh, ganito, ganyan. No! Bakit wala akong takot? Sapagkat sinusuko ko sa Panginoon ang lahat at naniniwala ako na hindi ako ang magsasalita, kundi ang banal na espiritu at boses lamang ako, instrumento lang ako. Wala akong magagawa kung wala ang Diyos, kung wala ang banal na espiritu. Kaya huwag nating isipin na tayo ang nagsasalita dyan, tayo ang magaling. Ang Diyos ang magaling, ang banal na espiritu ang magaling, at tayo ang kanyang instrumento. Kaya hindi tayo matatakot. Ang lungkot ng grabe yung alam nyo, kagaya kay Pablo, nakikita nyo ba itong kagaya kay Pablo? Yung paghihirap na ginawa ni Pablo, yung kanyang sakripisyo na ginawa ni Pablo para sa mga mananampalataya. No, sinabi niya dito, no, yung kanyang paghihirap, ang kanyang sakripisyo, ang sarili niyang kaligayahan, ang sarili niyang comfort, ay kanyang sinakripisyo para sa mga mananampalataya, para sa body of Christ. So kami dito, ganun din ang ginagawa namin. To God be the glory. Hindi madali, mga ka-Team Jesus, ang sundin ang kalooban ng Diyos. Hindi madali na tayo ay maging daluyan lalo na ng kanyang mga pagpapala. Hindi madali yun. Marami kang mga bagay na isakripisyo mo dahil mas pinili mo na sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya kami dito, parang si Pablo, kung mababalitaan namin, lalo na halimbawa kayo, ay nakapagbaptismo kayo sa tubig, kami dito, ni Tito Brian,
Kapag nalaman namin yan, hallelujah, praise the Lord, woo! Kami ay nagagalak, kami ay nag-celebrate sa kanyang kabutihan na nagkaroon ng bunga ang mga sakripisyong ginawa namin para sa Diyos, para sa body of Christ. To God be the glory. So natutuwa kami at binabalik namin sa Diyos Ama ang lahat ng papuri. Father God, salamat po sa conviction ng mga puso ng iyong mga kaanakan at umiiyak kami sa galak. Nagpapasalamat kami sa Diyos sa kanyang kabutihan na itong mga taong ito na nakarinig sa salita ng Diyos ay tinanggap ang iyong anak at hindi lamang nanatiling tinanggap siya, kundi nagpabaptismo sa tubig upang matanggap nila ang Espiritu mo na siyang naging silyo ng ng aming pagiging anak mo. Natuwa kami niyan, umiiyak kami sa Diyos, nagpapakumbaba kami. Salamat, Lord. Ginamit mo kami bilang iyong instrumento. To you be all the glory and honor sa mga kaluluwang ito na tumanggap sa iyo. Subalit kung ang amin namang maririnig, ang amin namang mababalitaan ay yung mga kapatid natin na hanggang ngayon ay hindi pa sila nabaptismo sapagkat sila ay natatakot sa ganyan. Ang bigat ng mga puso namin at kami ay nalulungkot sapagkat alam natin mga ka-Team Jesus na hindi madali ang pagserbisyo sa Diyos. So, iniiyakan namin yan sa Panginoon, Father God. Lord, have mercy on us, Lord. Ganon ang pagserbisyo sa Diyos. Patuloy nating sinusukol ang ating mga sitwasyon. Patuloy tayong nagpapakumbaba sa trono ng kaawaan ng Diyos. At patuloy naming pinagdadasal ang inyong mga buhay, ang inyong mga sitwasyon na kayo'y patatagin ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil andito kami, ginagamit kami ng Panginoon, ano man ang aming mga gusto sa buhay, sinasakripisyo namin ang mga yan, at mas pinili namin na sabihin, pag sinabi ng Holy Spirit, ganito, ganyan, yes, Holy Spirit. Kaya ang aming kagalakan kung kami ay nakakabalita diyan sa inyo na patatag kayo, kagaya kay Pablo dito, masaya siya, mga ka-Team Jesus. Masaya siya na itong mga mananampalataya doon sa Colossus ay matatag sila. Anong sabi niya dito? Dito sa 5 sa 5. Kahit wala ako riyan sa inyo, lagi kayong nasa isipan ko. At masaya ako dahil maayos ang pamumuhay nyo at matatag ang inyong pananampalataya kay Kristo. See? Masaya si Pablo. Sapagkat kahit wala sa diyan at nababalitaan niya ang matibay na pananampalataya ng mga taga-Colosas at ang maayos na pamumuhay nila dahil sa kanilang pagsunod sa mabuting balita, dahil sa kanilang pagsunod sa salita ng Diyos, yun ang kanyang kaligayahan. Hallelujah. So kami rito, dahil kami ay mga tagalingkod, mga servant ng ating Panginoong Jesucristo, na sumusunod sa kanyang kalooban, to God be the glory, ang aming kagalakan ay yung makikita, yung malalaman namin kahit hindi kayo nakikita, hindi namin kayo nakikita, yung malalaman namin na kahit tinatayuan ninyo ang inyong pananampalataya kay Panginoong Jesucristo, lumalaban kayo sa buhay, no? Yung nagpabaptismo kayo sa tubig at tinatayuan ninyo ang inyong pananampalataya kay Kristo, yan ang aming kaligayahan na umiiyak kami sa trono ng kaawaan ng Diyos at nagpapasalamat kami sa Kanya at binabalik namin sa Kanya ang lahat ng pagpapuri sa pagbabagong ginawa niya sa mga buhay ninyo. Yan ang aming kaligayahan. Maring nakita nyo kami na kumain sa weekend. Yun lang talaga mga ka-Team Jesus ang time na kami ay nakapagpahinga. Pero pagkatapos niyan,
Balik na naman kami sa aming mga dapat gawin. Kahit kami ay kumakain, ay nagpapasalamat kami sa Diyos. Lord, salamat sa pagkakataon na kami ay nakakain. Salamat sa iyong provision at kami ay nakapag-relax kahit ilang oras lang. Thank you. No? Dahil ang iniisip natin, mga ka-Team Jesus, ang palaging nasa isip natin ay ang ministry, ay ang kaluluwa, ang body of Christ, na mangyayari, na makapag-harvest tayo ng maraming mga kaluluwa. Dahil yun ang sinasabi sa salita ng Diyos. The harvest is full, but the workers are few. The harvest is plenty, but the workers are few. Kaya kailangan natin ng maraming mga manggagawa sa vineyard ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi namin pwedeng gawin yan, mga ka-Team Jesus, kung wala kayo, kung hindi tayo magkasundo, kung hindi tayo magkakasama, kung hindi tayo magkaisa, kung hindi tayo magmamahalan sa isa't isa, at kung ang ating iisipin ay mga sarili lamang natin, instead na ang iisipin natin ay ang kapakanan ng katawan ni Kristo, at ang kapurihan ni Kristo at ang pagpapakilala kay Kristo sa sanlibutan at ang kapurihan ng Diyos Ama. Kung ang iisipin natin ay para sa sarili lamang natin na ay ayoko nga kasi ganito ganyan, that is not of the Lord. I-rebuke ninyo ang mga yan sapagkat masakit yan sa dibdib ng mga sumusunod kay Kristo at mga nagsasakripisyo sa kanilang mga buhay upang paglingkuran si Panginoong Hesukristo, at hindi sapat na tayo ay maging Kristiyano lamang at naligtas. Mayroon tayong katungkulan bilang mga Kristiyano. Ang palaganapin, ibahagi ang magandang balita na ating narinig. Hindi lamang para sa ating mga sarili na tayo ay ligtas na ako, okay, ready na ako, ano man ang mangyari sa akin, ligtas na ako. Hindi ganun ang mga Kristiyano. Break my heart, the one break yours. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. No? Show me how to love like you have loved me. Ganon yun, mga ka-Team Jesus. Tingnan natin ang ating paligid. Tingnan natin ang mga nangyayari sa kasalukbuyan. Kailangan nila si Panginoong Hesukristo. Kailangan ng ating mga kapitbahay si Panginoong Hesukristo. Kailangan ng ating mga pamilya, ng ating mga kapatid, ng ating mga pamangkin, ng ating mga kadugo, si Panginoong Hesukristo. Kailangan nila siya. At yun dapat ang burden na nasa mga puso natin, na tayo ay umiiyak sa harap ng Diyos at humihingi ng kapatawaran para sa mga taong ito na mga mahal natin, na hindi pwedeng tayo lamang ang mailigtas at tayo lamang ang madala sa langit, samantalang itong ating mga kapatid, itong ating mga pamangkin, itong ating mga kadugo, itong ating mga best friends, mga kakilala natin, ay maiwanan sila at sila ay walang kaalam-alam tungkol sa magandang balita na ito'y inilihim sa mahabang panahon, sabi ni Pablo dito. Isa tayo sa mga pinili at nagkaroon ng pribilehiyo na marinig ang salita ng Diyos, na marinig ang magandang balita sa makatuwid. Huwag nating hayaan na tayo lamang ang matuto sa salita ng Diyos, kundi dapat tayo ay magbahagi tayo sa salita ng Diyos. Ibahagi natin. Mayroon tayong katawagan. Patatagin natin ang ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo.
There is no fear in love. Kung mahal natin ang ating Panginoong Kristo, kagaya ng pagmamahal ng Diyos Ama sa atin, hindi tayo matatakot. Hindi tayo natatakot na hindi niya magampanan ang kanyang tungkulin. Bakit? Ano ba tungkulin meron ka? Hindi mo magagampanan ang mga tungkulin na yan sapagkat ikaw pa rin mismo ang gumagalaw. Ikaw pa rin mismo ang kumukontrol sa sarili mo. Sa halip na isuko mo ang buhay mo at hayaan mo na ang Panginoong Jesucristo ang nasa puso mo, ang banal na Espiritu ang gagabay sa iyo, one day at a time. Ikaw pa rin eh. Kaya natatakot ka. Sapagkat kung tayo ay totoong mananampalataya ni Panginoong Jesucristo, there's no fear. Lord, ikaw na po ang bahala. Susundin ko ang iyong kalooban. Susundin ko ang iyong conviction. Gawin ko ito hindi para makilala ako, hindi para ganito, hindi para ganyan ng ibang tao, kundi gawin ko ito dahil yun ang iyong kalooban sa buhay ko. Utang na loob ko sa iyo ang buhay ko. Sabihin mo man, makita mo yung ibang mga tao na ang yaman nila, ganito-ganito sila, ganito-ganyan sila. Pero anong halaga ng mga lahat ng yaman na yan, lahat ng mga ginto ang sinusuot nila, mga sasakyang mamahalin, anong halaga ng mga yan? Kung inailihim sa kanila ang magandang balita at hindi na nila alam ang katotohanan na ang tunay na kaligayahan sa mundo ay ang makamit mo ang kaligtasan na ibinigay ni Panginoong Jesucristo, na maintindihan natin ang magandang balita. Yan ang kaligayahan, mga katimdisas. Yan ang kayamanan na hindi kayang masira, na hindi masisira ng moth, ng ano pa mang mga rust, no? Ng ano pa mang mga pwedeng magamit na masira ang isang bagay. Yan yun. Eternal yun eh. Yan nga ang lihim na itinago ng mahabang panahon, na ngayon ay naibunyag na. Kaya nga, ang tawag doon ay magandang balita. Kaya kung tayo, mga ka-Team Jesus, magbabahagi tayo, pag sinabi ng Holy Spirit, ibahagiin mo ang mabuting balita, yung magbabahagi tayo, sabihin natin, sis, sabihin natin, hey my friend, I have a good news for you. What? O, pag sinabing magandang balita, pag sinabing good news, sasabihin nila yan, no? Sasabihin nila yan, oh, may good news ka sa akin? Anong good news mo? Oh. Anong good news mo sa akin? Ang good news ay ang buhay na walang hanggan. Gusto mo bang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sigurado ka na ba sa iyong buhay, sa iyong kaluluwa, kung ikaw ay kukunin na ng Diyos sa mundo? Ang buhay natin dito sa mundo ay hindi sigurado. Subalit, ang ating kamatayan, yan ay sure na sure. Ang tanong, alam mo ba kung saan patungo ang iyong kaluluwa? Sa mga panahon, o sa panahon na yan, o sa oras na yan, na itinakda ng Diyos, na muli niyang kukunin ang iyong buhay, kay babawiin na niya ang iyong buhay, alam mo ba kung saan ka pupunta? Alam mo ba kung saan papunta ang iyong kaluluwa? I'm not sure, I don't know. Kaya ito ang magandang balita. I have a good news for you. Ang good news, ang iyong kaluluwa
ay pwedeng pumunta sa langit. Ang iyong kaluluwa ay pwedeng mag-enjoy doon sa langit. Sa paanong paraan? Ayon sa John 3:16, gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos Ama na isinakripisyo niya, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Panginoong Hesukristo. At kung sino man ang maniniwala sa Kanya ay magkakaroon, ay hindi mamamatay, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang mabuting balita na ibinahagi ko sa iyo. Ang tanong, naniniwala ka ba doon? Tatanggapin mo ba si Panginoong Hesukristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Yes! Hallelujah! O, ganun kasimple ang pagbabahagi sa salita ng Diyos. Gusto mo ba na ipagdasal kita? Yun na yung time na i-lead mo itong taong ito sa sinner's prayer. Yung ginagawa natin dito. Almighty Father, in the name of Jesus, salamat po sa buhay ng aking kapatid na ito, ng aking kaibigan na ito na naniwala sa iyo, na tinanggap ka niya bilang Diyos at tagapagligtas niya. Lord, kinikilala ko, isulat mo po ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. At sabihin mo sa kanya, sumunod ka sa akin. Diyos Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat. No? Ganun ba? I-lead mo siya para makatanggap siya sa salita ng Diyos. Maisulat ang pangalan niya. May sulat ng Diyos ang pangalan niya doon sa aklat ng buhay. Yun ang importante kasi kung tayo mamatay na, bubuksan ang aklat ng buhay. Okay, ikaw ba ay nandito sa aklat ng buhay? Nawala ka doon sa aklat ng buhay kasi sinasabi mo na yes, kilala ko naman yan si Kristo, kilala ko naman yan. Ang tanong, tinanggap mo ba siya? Personally, na siya ay iyong Diyos at tagapagligtas? Ha? Kinilala mo ba siya? Naniwala ka ba sa Kanya? Yun ang tanong eh. O marami kang pinaniniwalaan. Si Maria, si Jose, sino pa yung mga ganyan? Sino pa yung mga nasa Katoliko, nasa Roman Catholic na mga debolto? O divided ang iyong pananampalataya sa halip na mag-focus ka. Fix your eyes to Jesus, the author and the finisher of our faith. Kagaya ko, halimbawa, ako ay dating Katoliko, Roman Catholic. Ang dami kong pinagdadasalan, ganyan. Marami. But napakabuti ng Panginoon dahil pinili niya ako na isa sa makarinig sa iniliham ng tao, iniliham ng mundo, inilihim ng mundo ang magandang balita. Kaya ako nakarinig sa magandang balita at nabago ang buhay ko. Kaya hindi ko na sinunod yung doktrina ng Katoliko sapagkat hindi naman yun naaayon sa salita ng Diyos. Isa lang ang pinaniniwalaan kong Diyos. Yan ang Diyos Ama sa pangalan ni Hesukristo. Yung Pope nga, hindi nga yan pwedeng tawaging Holy Father. Bakit tinatawag nila Holy Father si Pope? Siya ay karaniwang tao lang. Lahat tayo ay mga servants. Siya, Holy Father. That's blasphemy. Walang ibang Holy Father. Ang Diyos Ama. Nasa langit siya ang Holy Father. Di natin sila pwedeng tawaging Father. We only have one Father. That is God the Father, in the name of the Lord Jesus Christ. No? So, ganun yun mga ka-Team Jesus. Ganun yun mga ka-Team Jesus. Pag tayo ay nakay Panginoong Hesukristo, no turning back. No turning back. There is no fear in the Lord. Bakit? Ang ibinigay ng Diyos sa atin, ang ibinigay ng Diyos Ama o sa atin, ay ang kanyang pag-ibig.
kapag ang pagmamahal ni Panginoong Jesucristo ay nasa atin, sapagkat siyang pag-ibig na ibinigay ng Diyos Ama. Kaya nga, ibinigay sa Kanya ang lahat ng otoridad. Sa makatuwid, kung tayo ay mga anak ng Diyos, at si Panginoong Jesucristo ang ating head, kinikilala natin na siya ang ating Pangulo, anumang otoridad mayroon siya, ganon din ang otoridad mayroon tayo laban sa ating mga kaaway. Kaya nga sinasabi natin, I rebuke the spirit of fear in me in the name of Jesus. Bakit? There is power in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord Jesus Christ. No? To break every chain. To break every chain. Ibig sabihin nun, na kalasin ang lahat ng ating mga tanikala. Tanikala ng takot, tanikala ng pangamba, tanikala ng paghihirap, ng pagiging poor, poverty, tanikala yan, mga ayong poverty, tanikala yan ng demonyo sa atin, upang sa ganoon ay hindi tayo makapagsilbi sa Diyos. Bakit kayod tayo ng kayod, trabaho tayo ng trabaho, kahit linggo, trabaho, walang pahinga, dahil hindi sapat ang ating mga kita para sa ating pamilya, kaya trabaho. Yan ay isang pahirap na ibinigay ng demonyo sa atin. Poverty ang tawag niyan, kaya we rebuke it, we cast it out in the name of Jesus, sapagkat ang mga anak ng Diyos ay masagana. Masagana. Dahil kung tayo naniniwala kay Panginoong Jesucristo, paninindigan natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Siya ang lahat ng pinanggagalingan ng lahat ng biyaya. He is the source. Bakit tayo naghihirap? Bakit tayo nasa poverty? Sapagkat mga mangmang tayo, hindi natin alam ang mga pangako ng ating Panginoong Jesucristo. At kung alaman natin, hindi natin ito pinaniniwalaan, kaya walang epekto sa mga buhay natin ang kanyang mga pangako, dahil hindi tayo naniniwala. Sasabihin lang sa atin ng demonyo, ay, tell that to yourself. Dahil, you cannot rebuke me, sapagkat hindi ka naman naniniwala noon, nagdadalawang isip ka. So, anong sabi sa salita ng Diyos? Hindi ka rapat-dapat na makatanggap ng mga pagpapala mula sa Diyos ang mga taong nagdadalawang isip. Kapag tayo ay mga taong nagdadalawang isip, ay gagawin kaya ito ng Diyos? At totoo kaya yung sinabi sa Biblia na ganito, ganyan? I-spit out ka ng Diyos. Hindi kailangan ng Diyos ang mga naglilingkod sa Kanya na nagdadalawang isip sa Kanyang mga pangako. Kailangang buong puso nating paniniwalaan ang Kanyang mga pangako. Saka lang nang mangyayari ang mga bagay na yan, ang mga pangako na yan ng Diyos sa Kanyang mga salita, kung tayo ay buong pusong naniniwala nito. No? At sinusunod natin ang kalooban ng Diyos ayon sa salita niya. So, kahit anong dami pang mga nakalagay dyan, mga pangako, ano pang daming nakalagay dyan ng mga salitaan ng Diyos, may memorize mo dyan, lahat-lahat. Kung hindi mo naman yan pinaniniwalaan at nagdadalawang isip ka pa, rebuke ka pa, paano ka mag-rebuke kung hindi ka naniniwala sa salita niya? Tatawanan ka lang ng demonyo niyan. Tatawanan ka lang niya. Bakit? Alam ko na yan. Nagdadalawang isip ka, hindi yan mangyayari sa'yo. Mas lalo pa niya tayong pahihirapan. Pero kapag tayo ay buong pusong naniniwala sa Diyos, no? There is no fear in the Lord. There is no fear. Why?
Fear na magkamali tayo. Fear na hindi tayo maging matagumpay. Fear na hindi natin masunod ang ating katungkulan. Fear na ganyan. Let us embrace our weaknesses. Ang kailangan lang kasi natin, mga katimdi, hindi tayo perfecto eh. Natural lang yan na maaaring magkamali tayo, maaaring hindi natin nasunod ito, ganyan. Why? Because we are still on the process. Kaya nga isinusuko natin sa Diyos ang lahat. At kung tayo man ay nagkamali, ay patawarin mo ako, pasensya ng mga kapatid. Ganun lang yung kasimple. Magkaroon lang tayo ng pusong puno ng pagpapakumbaba na kapag tayo ay nagkamali, ay we accept that we made a mistake. Humility kasi yan eh. Kung mayroon tayo niyan, hindi tayo natatakot na magkamali kahit nakasama natin si Panginoong Hesukristo dahil ang pagkakamali ay bahagi yan ng ating pagiging Kristiyano. Sa ating mga pagkakamali, doon tayo natututo, doon tayo napapatatag, yun ang ating nagiging stepping stones upang sa susunod ay pagbutihin pa natin. Sa susunod ay patatagin natin, add on to our faith. Okay, ito, nagkamali. O Lord, patawarin mo ako, nagkamali pala ako dito. Okay, bumangon ka at tuloy na naman. Okay, so may lesson ka na natutunan. Next time, dapat ganito pala, ganyan. Hanggang sa, sige, tuloy ka lang, hanggang sa, wala pa nga. Si Tita Beth, sabihin nyo ba, sila Tito Bright, kami, sabihin nyo ba, kami ay matatag na? Kami ay kami ay perfect na? No! We embrace mistakes. We embrace our faults. Ang problema kasi sa tao ay mahirap na magpakumbaba at humingi ng kapatawaran. Oh, forgive me. I'm sorry, nagkamali ako. Dapat pala ay ganito, ganyan. Yan kasi, pag ang tao ay puno ng pride sa puso niya na ayaw niyang may mag-correct sa kanya, ayaw niyang may mag-rebuke sa kanya na ganito, ganyan, kaya natatakot siya. No. Hindi tayo natatakot na koreksyonan. Hindi tayo natatakot na, oy tita, ganito pa, ay, sorry sis, salamat sisa sa pagpapaalala mo sa akin. Ganon dapat ang ating attitude. Hindi yung, alam ko naman yan. Alam ko yan. I know that. You don't need to tell me. Alam ko yan. At magagalit ka na. Kaysa halip na, oh, thank you. Yes, thank you for reminding me of that. Appreciate that. Ganon din ang pagtanggap natin sa mga sinasabi ng iba. Ha? Ang pagtanggap natin ba sa mga sinasabi ng iba, yun ang mahalaga. Paano natin tinatanggap ito? Tinatanggap ba natin ito na may positibong pagtanggap, acknowledgement, or tinanggap natin ito na negatibo na, kala mo naman, pagsasabihan ba naman ako na ganito, ganyan? Koreksyonan ba naman ako na ganito, ganyan? Ano akala niya? Di ko alam yan? Alam ko yan eh. Ganito, ganyan. No, that's pride! Huh? That is pride, mga ka-Team Jesus. Di ba tayo ay mga tagapaglingkod ni Panginoong Hesukristo? Kaya, nagpapakumbaba tayo, we embrace mistakes. Pero hindi ibig sabihin na we embrace mistakes. Ay, pwede naman pala ako magkamali. Sige, ano muna ako, gumawa muna ako ng kasalanan. That's not the one. Ang sinasabing pagkakamali ay yun bang as we go along sa paghakbang natin, mali pala yung naging desisyon natin. Akala natin, yun na yung sabi ng Holy Spirit. Hindi pala. Yun pala ang dikta ng isipan natin, ng puso natin. Hindi ang dikta ng Holy Spirit. Ay, mali. Ay, pasensya na kayo mga ka-Team Jesus. Nagkamali ako.
nag-convict ang Holy Spirit, mali yung desisyon natin, desisyon kong ganito. Kaya ano ba ang mas mabuti o pag-usapan natin, ipagdasal natin. Ganun lang kasimple yung leaders na yon. Kailangan na puno tayo ng pagpapakumbaba at pag tayo nagkamali, ay mali, I'm sorry. Anong kasimple? Yes po, mali. Kagasab opisina. May tagay, ay sorry po ma'am, nagkamali pala ako, gawin ko po, ayusin ko. Tapos! See? Ganun lang kasimple yun. Mga ka-Team Jesus. Oh, hallelujah. Father God, in the name of Jesus, Lord God Almighty, salamat sa iyong mga mensahe na aming napakinggan sa oras na ito. Tulungan mo kami, Panginoong Hesus. Ano man po ang aming mga limitasyon, isinusuko namin sa inyo. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. Andito ang aming mga buhay, Lord Jesus. Handa upang gamitin mo. Saan mo man gagamitin ang aming mga katawan, ang aming mga boses, Panginoon, let it happen for the purpose and glory of God Almighty. We rebuke the spirit of fear in our hearts. The only fear we entertain is the fear of the Lord. Is the beginning of wisdom. Yung takot lang po sa inyo, Panginoong Diyos Ama, ang aming kinikilalang takot at wala nang iba. Takot lang po na galing sa inyo. Yung fear namin, fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yung fear, yung takot na gumawa kami ng kasalanan sapagkat alam naming nakikita mo kami. So, balit ano pa mang uri ng mga takot, kagaya ng takot na hindi namin magampanan yung aming mga gagawin, mga takot na ganito, mga ganito. We rebuke them in the name of Jesus and by the blood of Jesus. Sinusuko namin sa inyo, Panginoong Jesucristo, ang lahat ng aming sitwasyon sa buhay. Ikaw po ang bahala. Holy Spirit, take the wheel. Take the wheel. Andito ang aming mga buhay. Sinusuko namin sa inyo. Ihanda mo ang aming mga isipan. Ihanda mo ang aming mga katawan para sa iyong mga ministry, para sa iyong gawain na mag-uumpisa ngayong darating na June. Ikaw, Panginoong Jesucristo, ang gagabay sa bawat isa, Lord. Mag-reveal ka sa kanila, Lord, kung ano man po ang kanilang mga katawagan, kung ano man po ang ninanais mo mangyari sa mga buhay nila, upang ang bawat isa ay maging kapakipakinabang sa iyong kaharian at kami po ay makapag-harvest ng maraming mga kaluluwa sa iyong presensya, Panginoong Hesus. O, hallelujah. Maraming salamat po. Lahat ng ito ay aming hinihiling at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo Jesus at lahat ng banal na Espiritu at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Kaya mga ka-Team Jesus, maraming salamat sa inyo dyan dahil kayo ay nagbibigay sa amin ng inspirasyon, kayo ay nagbibigay sa amin ng kagalakan sa puso na kahit ano paman ang aming mga kinaharap ngayon na mga pagsubok sa buhay, lalo na kay Tito Bryant, mga ka-Team Jesus ngayon sa kasalukuyan, ay magpapatuloy kaming sundin ang kalooban ng ating Panginoong Jesucristo sa mga buhay namin, sa katawan ni Kristo, sa body of Christ, sa ministry ng ating Panginoong Jesucristo sa Team Jesus, sapagkat ang inyong mga pananampalataya, ang inyong pagtayo sa inyong pananampalataya kay Panginoong Jesucristo, iyon ang nagbibigay sa amin ng kagalakan na ipagpapatuloy ang kanyang katawagan sa aming mga buhay. Hallelujah. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Thank you for joining. At sa mga bagong dating dito sa ating live, welcome dito sa ating live. At naway magpatuloy kayo sa pagsisilbi sa ating Panginoong Jesucristo at patuloy ninyong lakaran ang kanyang mga pangako sa mga buhay ninyo. Bye-bye. God bless.